So, technique o mga technique na kailangan mong gawin upang mabalisa sa kaiisip sa iyong isang lalaki. Ano bang ibig sabihin ng mabalisa? Yung tipong hindi magkakaintindihan sa pag-iisip sa iyong isang lalaki. Gusto nyo ba yan, mga girls? Alam ko at sigurado ako. Gusto nyong mangyari yan sa mga boys kung kayo man is nasa isang relasyon. O kung wala man kayo sa relasyon, gusto mo rin po itong mangyari. Okay, kaya mga kamamay, pakinggan nyo po yung mga advice na aking ginawa para sa inyo and hopefully, may apply nyo po ito 100%. Tapusin nyo po sana yung video para lahat po ay makuha ninyo, may adapt ninyo, at syempre mabalisa sa inyo ang isang lalaki na isipin kayong madalas. Kaya mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palaging hinihiling ko, regalo nyo na. Sana maabot natin ang 100,000 subscriber kasi ngayon 70,000 tayo. So don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka na rin dito. Kasi at the end of this video, ipili tayo ng isa sa mga comment na inilalagay ninyo sa comment section para, okay, i-feature. Okay, kung kinakailangang bigyan natin ng advice, bibigyan natin, pahapyaw lang para kahit paano makatulong tayo. Anyway, kung nagawa nyo na po yung mag-subscribe, mag-like at mag-comment, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga technique na kailangan nyo pong gawin upang mabalisa sa kakaisip sa iyo ang isang lalaki? So number 1, wag na wag kang titigil o hihinto sa pag-aayos at pagpapaganda. Bilang isang babae, dapat, hindi ko na to sinasabi. Bilang isang babae, dapat alam nyo na po talaga to. Kalimutan nyo ng lahat, wag lang po ito. Kasi yung pag-aayos po ninyo, alam nyo kasi kapag ka nagpapaganda kayo, nag-aayos kayo sa araw-araw, talagang ang isang lalaki hindi mapapagod na tingnan kanyan araw-araw. Pero kung kabaliktaran nito ang gagawin ninyo, kalilimutan ninyong mag-ayos, kalilimutan ninyong magpaganda, ako malamang sa malamang, kahit given na sa inyo ang tangos ng ilong, ang ganda ng itsura, papangit at papangit pa rin kayo. Dapat marunong kayong magdala. Tandaan nyo ha, ang ganda po ng isang babae ay hindi lang po nasusukat sa kung ano mang ibinigay sa iyo ng may kapal. Kung matangos ang ilong mo, maganda ka na? Hindi po. Kung maganda ang mata mo, maganda ka na? Hindi po. Kung pango ka, pangit ka na? Hindi rin po. Ano ka mamayang basihan para masabi mong maganda ang isang babae? Ang basihan po ng kagandahan ay kung papaano mo ito inaalagaan, inaayos at dinadala. Kung ikaw naman sabihin na natin matangos ang ilong, maganda ang labi, maganda ang mata, pero kung ikaw naman ay suplada, hindi ka ngumingiti, hindi ka nag-aayos, pangit pa rin maituturing yan. Kaya please mga kamamay, given naman po yan control naman po yan Bakit hindi nyo po igihin? Mag-ayos kayo, magpaganda kayo. Sa ganyang paraan mga kamamay, mababalisa ang isang lalaki sa kakaisip sa inyo. Yun yung ibang mga lalaki, kahit hindi mo kakilala, talagang iniisip ka Yung iba nagtatanong may mga kaibigan nga ako dyan na nagtatanong pa Sabihin nung aking mga kaibigan, sino kaya yung babae kaninang nakasalubong ko? Kilala niyo ba yun? Ang ganda Ang ganda, hindi ko kilala, pero ang ganda, hindi mawala sa isip ko Parang nalab at first sight yata ako. Kita niyo po yun? Hindi pa niya kilala, nakita lang niya. Yung isang babaeng maganda nag-aayos. Pero, nalab at first sight siya. Nababalisa siya sa kakaisip. Diba? Ganun din po, lalo na kung kayo is nasa relasyon. Diba? Kaya please, ugaliin niyo pong mag-ayos, magpaganda. Okay, kung kinakailangan magpa-sexy rin kayo para all-in-one package na po. Makakatulong po yan para mabalisa sa pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. So, number 2. Huwag oras-oras mag-chat at magparamdam. Oo mga girls, yung iba dyan, nakakalimutan na po ito At kabaliktaran po ang nangyayari. Okay? Lalong-lalo ng lalong-lalo ng nagiging maraming oras sa lalaki. Mayat-maya ang message, mayat-maya ang chat, mayat-maya ang tawag. Ganyan kayo? Wala ba kayong ginagawa? Wala ba kayong pinagkakaabalahan? Ginawa ba kayo? Sinilang ba kayo para makipag-chat lang na makipag-chat? Magparamdam lang ng paramdam? Hindi ba sinabi sa inyo na dapat magtrabaho kayo? Na dapat mag-self-improve kayo? Na dapat maging busy kayo sa ganito? Tao kayo. Kailangan nyo rin maging abala. At sa paraang yan mga kamamay, diyan po mababalisa sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Yung tipong, ano kayang ginagawa ng babae na yun? Kanina, kachat ko pa Bakit ngayon? Ang tagal na. Lumipas na ang 4 na oras, hindi pa rin nagchat-chat. Sabi, magchat-chat daw siya. So kapag kaganon mga kamamay, nag-iisip ang isang lalaki kung ano nang ginagawa mo, anong update na sa'yo.
tapos nag-aayos ka pa, nagpapaganda ka pa, ang ganda mo pa, talagang matitrigger kung ano na bang ginagawa mo. Baka mamaya nagluloko ka na, baka mamaya kung sino-sino na palang ini-entertain mo, nag-iisip na sila ng negatives tungkol sa iyo. Pero sa isang banda, maganda yon. Kasi syempre, ayaw niya nga na makuha ka ng iba. Nababalisa na yung isang lalaki sa pag-iisip sa iyo at kahit yung mga negative na bagay, naiisip na niya. Nandun na yung takot niya na baka mawala ka, makuha ka ng iba, damay-damay na. Diba? Hindi mo na maintindihan kung anong naiisip ng isang lalaki dahil nga sa nag-aayos ka, nagpapaganda ka, tapos hindi ka pa madalas magparamdam, iingatan ka ng isang lalaki. Mamimiss ka niya, hahanapin ka niya, mababalisa siya sa kakaisip. Kaya mga kamamay, maganda pa rin na sakto lang ang pagpaparamdam, ang pag-message para hanapin ka o mabalisa ang isang lalaki sa pag-iisip niya sa'yo. So next, huwag mong hayaan at sanayin ng sarili mo na ikaw palagi ang nauunang magparamdam. Tandaan niyo mga babae kayo. Kung sino man dapat ang hinahabol, dapat kayo. Hindi yung ang aga-aga pa, kayo na agad nang nagme-message. Ang aga-aga pa, tinatawagan niyo kagad yung isang lalaki. Please, huwag niyo pong sanayin ang inyong sarili sa ganyan. Kasi pag nasanay po ang sarili ninyo sa ganyan na palaging kayo ang nauuna, naku mga kamamay, mausisa ninyo, hindi na kayo pinapahalagahan ng isang lalaki. Mausisa ninyo na wala nang interes sa inyo ng isang lalaki. Bakit naman kamamay, masama ba yun? Dito ako masaya Oo nga, masaya ka dyan, pero sa isang banda, yung pagiging masaya ninyo, dyan po nagiging dahilan, o yan po yung nagiging dahilan kung bakit nawawala po yung interes ng isang lalaki sa inyo. Kasi nasanay po kayo na kayo palagi yung unang nagpaparamdam. Kaya yung lalaki hindi na nagpaparamdam sa inyo kasi iniintay na po kayo. Iniintay kayo na kayo ang unang magparamdam, kaya hindi na nagpaparamdam kahit gising na yung lalaki, hindi ka rin chinachat. Tapos ang idadahilan sa inyo ng isang lalaki na baka maistorbo ka kasi natutulog ka pa. Yung pala, gising ka na rin, iniintay mo lang siya mag-chat, pero nasanay yung lalaki na nauna ka mag-chat, kaya kahit pares na kayong gising, hinihintay ka pa rin niya. Kaya please mga kamamay, sanayin ninyo ang inyong sarili na kayo dapat ang hinahabol, na dapat hindi kayong unang nagpaparamdam. Para yung interest, yung pagmamahal, yung excitement, yung attraction ng isang lalaki, hindi po mawala sa inyo. At sa parang yan mga kamamay, diyan po mababalisa na mag-isip sa inyo ang isang lalaki kapag hindi kayo palagi ang nauunang magparamdam. Kaya please, pigilan ng sarili. Alam po, diyan kayo masaya, diyan kayo nag-enjoy, pero kailangan niyo pong pigilin ito paminsan-minsan. Right? So next, huwag mong kalimutang akitin o landiin siya paminsan-minsan. Kung halimbawa, may asawa na kayo, may jowa na kayo, sabi ko nga sa inyo, magpaganda kayo, mag-ayos kayo. So yung paminsan-minsang paglalandi, pang-aakit sa kanila, okay lang naman yan. Kasi asawa nyo naman, jowa nyo naman, wala kayong magiging problema dyan. Okay? Kasi baka mamaya kapag hindi nyo po ito ginawa, magawa to ng iba, gusto nyo ba yon? Di lalong magkakagulo. Kung gusto mo na mabalisa sa iyo ang isang lalaki sa kakaisip, kailangan paminsan-minsan, gawin nyo rin pong akitin siya para meron siyang memories, para meron siyang abangan, o kahit paano magkaroon ng spices, anghang yung inyong relasyon. Diba? Para isipin kayo, yung tipong napa-amaze nyo siya kagabi, talagang iisip-isipin kayo ng mga yan. Okay? O kaya naman, halimbawa, tinalo nyo siya kagabi. Diba? Babawi yung mga yon. Diba? So, iisipin ka niya. Iisipin ka niya dahil ginalingan mo. Dahil napahanga mo siya, nasatisfied mo siya. Kaya mga kamamay, akitin nyo siya, paminsan-minsan, lambingin. Diba? So, wala namang masama doon kasi asawa niyo yan. Sa ganyang paraan mga kamamay, dyan mababaliw o mababalisa ang isang lalaki sa kakaisip sa iyo. Dahil nasasatisfied mo siya. Pero kung kabaliktaran na mangyayari, parang hindi mo siya nasatisfied, parang ang bilis-bilis lang, parang hindi ka magaling o hindi ka willing na gawin yung mga gusto niya, hindi ka niya iisipin, magtatampo yan. Magagalit pa paminsan-minsan. Kaya please, kung gusto niyo mabalisa sa kakaisip ang isang lalaki sa inyo, paminsan-minsan akitin po ninyo, hindi kayo mawawala sa isipan ng mga yan. Promise yan. So next, huwag mong hayaan na sinasaktan at ipinapahiya ka imbes lumayo ka. Mga girls, okay, huwag kayong maging martir. Huwag kayong maging marupok. Kung alam niyo na sinasaktan kayo, kung alam niyo na pinapahiya na kayo sa madla, sa mga kaibigan ninyo, tapos wala na siyang preno kung magsalita, dapat alam niyo po kung paano yung
lumayo, umagwat kahit papano. Kasi babae kayo eh. Alam ko, hindi kayo manhid. Alam ko, hindi kayo martir. Nararamdaman niyo pa rin yan. Sasaktan kayo. Pero yung iba nga dyan, dahil sobrang pagmamahal, nakakalimutan na po yung kanilang mga sarili. Na kahit sakta na kayo, paulit-ulit kayong pinapahiya, nawawala na yung pag-ibig, tinitiis niyo pa rin. Which is hindi na po tama yun. Kung hindi na po kayo naitatrato ng maayos, minamahal ng maayos, pinaparamdam ang tamang pagtrato sa inyo ng maayos, dapat marunong po kayong lumayo, umagwat kahit papano. Para po ang isang lalaki is mabalisa sa kakaisip sa inyo kung bakit kayo nagkaganyan, kung bakit kayo biglang lumayo, kung bakit kayo nagbago, kung bakit kayo nawala ng gana. Dapat malaman din po ng isang lalaki. At malalaman po yon kapag dumistansya na po kayo. Kapag lumayo na po kayo. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Kaya please, paminsan-minsan, okay, kung pinapahiya na po kayo, dapat makaramdam kayo. Marunong kayong lumayo, umagwat sa mga ganyang nilalaki. Alright? So ngayon, at the end of this video, sabi ko nga po mga kamamay, tayo po ay appreciate ng isang comment dito. Anyway, lahat po ng comment ninyo akin pong binabasa-basa and ito po, shoutout muna po natin bago tayo mag-proceed sa isang comment dito. Mega shoutout kay Jonah Riza Bughaw. Ayan, mega shoutout sa iyo kay Rina Cartagena, kay Annalyn Velasco, and ito po yung ating i-content ngayon, i-feature na comment. Galing kay Judith Pundong. Ayan, so ako po kapag tatawag siya sa akin, patulog na ako, nakasando lang ako, sabi niya, ang ganda ko daw. Tapos nalulunok siya. Ano pong ibig sabihin nun? Okay, so isa lang pong ibig sabihin yun mga kamamay kapag kayo ay LDR, kung ano LDR kayo o hindi man, tapos nagsusuot ka ng kaakit-akit paminsan-minsan, pag mag-video call kayo, tapos napapalunok siya, ibig sabihin nun naaakit siya. Okay, nagagandahan siya sa'yo, and kahit pa paano, nagkakaroon siya ng, alam mo yun, parang naaakit. Natutuwa siya sa ganun. Nakikita niya ang buong kagandahan mo at napapalunok na lang siya. Sign lang po yun na natutuwa siya sa iyo. Kapag ganyan, medyo ingat lang po mga kamamay. Lalo na sa mga LDR relationship, tapos hindi pa kayo masyado magkakilala. Ingat po sa ganyan. Kasi po baka mamaya, yan lang po ang habol sa inyo. Yan lang pong katawan ninyo ang hinahabol sa inyo. Baka yung iba dyan nagre-request pa. Okay, pwede bang alisin mo tong ganito, ganyan. Huwag po kayong kakagat sa mga ganyan. Mahirap na pong magsisi sa bandang huli. Okay lang sana kung asawa nyo na. Sa jowa nga, medyo alanganin pa tayo. Okay lang yung mga day-ring na suot. Okay lang kung kayo magjowa. Hanggat hindi pa kayo mag-asawa, wag muna. Yung akit-akit lang muna, okay lang po muna yon. Kung LDR naman at kilala mo na siya, okay lang din. Pero kung hindi mo pa masyadong kilala, wag muna. Payong kapatid lang to. Payong kaibigan lang po ito para po sa inyo. Okay? So, yun lang po ang ibig sabihin niyan. Kung siya ay napapalunok kapag kakausap mo siya, kung nakasando ka lang or something na naaakit siya, so sign lang po ito na na-appreciate niya ang buong ikaw. Kagandahan mo, ang ganda ng katawan mo, naaakit po siya sa inyo. So, yun lang po muna sa ngayon mga kamamay. Kung kayo man is may mga relasyon din na ganyan, share nyo naman. Kung kayo man is may mga experience din na ganyan, masakit man, masaya man, share nyo po dito. Para kahit paano, mapag-usapan natin and may makinig po sa inyo. Okay, muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.